Gandang gabi, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping relasyon ninyong magjowa na away-bati. At kanina nga ay napakinggan natin ang liham or sulat na ipinadala ni Jerry para sa kanyang asawa or jowa na si Angeli, no? Na madalas nag-aaway. Well, si Angeli lang naman din yung ang ulo ay laging maiinitin, di ba? Buti na lang din meron siyang Jerry, no, na mahaba ang pasensya, mahaba ang paninindigan, na mahal at mahal pa rin siya, di ba? Na talaga namang inuunawa na kahit anong toyo pa, ano pang brand niyang toyo ang dumating sa utak mo, mahal pa rin kita, 'di ba? At alam niyo, bihira na lang yung ganon sa mga taong nagmamahal ngayon. Kasi usually we don't tolerate, no? Kapag ganyan yung partner mo, kapag ganyan yung asawa mo, hihiwalayan mo agad yan, 'di ba? Mawawalan ka ng gana, ayaw mo na. Kasi sino nga ba naman na magtsatsaga sa isang taong laging galit, laging bugnutin, even sa maliliit na bagay? Diba? Kaya kudos para dito kay Kuya Jerry, no, na talaga namang mapapatunayan natin at masasabi natin na mahal si Angeli. Ay, kaya naman Angeli, kung ako sa'yo, magbago ka na. Oo, tanggap naman daw ni Jerry na talagang ganyan ka na or yan talaga yung totoo mong ugali. Pero kung may chance pa nga daw, diba, please lang, magbago ka na. Diba? Pwede rin naman yun. Alam nyo, mga yes friend, for sure, iisa lang itong kwento ni Angeli at Jerry sa napakaraming uri ng relasyon out there, no, na masasabi nating dumadaan din sa ganitong pagsubok sa relasyon, 'di ba? Yung away-bati, 'di ba? Yung nakailang hiwalayan na at balikan na pero sila pa rin talaga hanggang sa dulo. 'Di ba? Maraming ganyan na tingnan mo yung kaibigan mo, 'di ba? Papayo ng papayo sa iyo, patanong ng patanong kung anong gagawin niya sa jowa niya na lagi siyang niloloko, sasabihin mo hihiwalayan, pero yung ending sila pa rin naman. 'Di ba? Usong-uso 'yan. I mean, hindi na siya bago, 'di ba? It's not a rare case para sa isang relasyon yung mga away-bati. Kasi minsan talaga, 'di ba? Sino ba naman talaga tayo, no? Dalawang magkaibang tao na pinagtagpo ng mundo, 'di ba? Total strangers turned into lovers. So hindi talaga may iwasan na hindi talaga kayo magkaugali, hindi kayo parehas ng pananaw sa buhay, hindi kayo parehas ng perspektibo sa kung ano-ano, kasi nga magkaibang tao kayo at hindi kayo parehas ng pinanggalingan, hindi kayo parehas ng kinalakihan. Kaya so ang tendency nun is ang madalas na pagkakalabuan, 'di ba? But at the end, ang mahalaga naman doon is pinipili nyo pa rin ang isa't isa. Pero minsan lang din, mga yes friend, hindi ko lang din maintindihan at magets kung bakit yung mga magjowa ay madalas nag-aaway, no? Yung talagang madalas, as in frequent, kumbaga 5 times a week. 2 araw na pahinga tapos gera ulit, ganon. Ano, bakit kaya? Anong pinagmumulan? Sino ang nagsisimula? Ano ang nagtitrigger? Kasi hindi ko maintindihan na bakit kayo away ng away samantalang nagsimula kayo sa landian, di ba? Puro kaswitan, puro kaharutan, tapos ngayon puro bangayan. I mean, paano yung naging transition nyo from a sweet type of couple to a warrior kind of couple? Diba? Diba, ang una, ang turingan nyo, ikaw ang aking hari, ako ang iyong reyna, tapos ngayon parang parehas na kayong kawal na nag-aaway at nag-aaway lagi. Diba? Paano yung naging transition nung relationship ninyo na dati okay naman kayo, tapos ngayon kulang na lang bigyan ko kayo ng tag-isang kanyon? Oo, pero ngayon, well, sabi ko nga kanina, no, medyo nauunawaan ko naman na. Medyo nagigets ko na kasi pasensya na ha, wala pa kasing jowa si B-Boy Bibo. Hindi ko pa nararanasan yung mga tipo ng away na magjowa na stop the car. Wala pa akong ganong experience, pasensya na. O kaya hindi ko pa nararanasan gamitin yung dialogue na ayoko na, itigil na natin to. Walang paroroonan yung relasyon na to. Oh, sorry, hindi ko pa na-experience yun eh. More of, ano pa lang ako, hi, anong pangalan mo? Puro harot stage pa lang. Oo, no? Pero, yun nga, gets ko naman na sa ngayon kahit papaano na siguro ganun nga talaga, no? Na kapag mas lumalalim at mas tumatagal yung pinagsasamahan ninyo, medyo marami-rami na kayong nalalaman tungkol sa isa't isa na hindi nyo talaga gusto. Syempre kasi sa una, di ba, medyo safe pa eh.
Hindi mo muna ipapakilala kung ano yung totoo mong pagkatao. Aminin mo, 'di ba? May pagka-plastic ka talaga. Jowa mo na nga lang, pinaplastic mo pa, 'di ba? Hindi mo ipapakita kung sino ka talaga, hindi mo ipapakita. Ultimo nga utot mo, 'di ba? Kinakahiya mo sa kanya. Ultimo pangungulangot sa harapan ng jowa mo, dati hiyang-hiya ka. Ngayon kung bastos-bastosin mo siya. Grabe na 'di ba? Kumbaga hindi nyo pa nadidiscover yung mga katangian na masasabi nyong magkasalungat kayo, 'di ba? At hindi naaayon or naaangkop sa pananaw ninyo. Ganda naman talaga yun, magkaiba kayo ng point of view in life. 'Di ba? Magkaiba kayo ng preferences. But still, yun nga, 'di ba? Yun yung nagko-cause ng mga away. Pero wala naman kayong magagawa kung mahal niyo yung isa't isa is, 'di ba, to adjust. Tanggapin o hindi naman kaya ikaw kung willing ka iyong baguhin yung mga ayaw niya sa'yo, yung mga ayaw na ginagawa mo. Well, kung makakabuti rin naman para sa'yo at para sa relasyon ninyo, then okay lang, di ba, baguhin mo. Pero kung yung bagay na ginagawa mo ay talagang gustong gusto mo at ayaw mong mawala sa buhay mo, tapos pilit niyang pinapabago sa'yo, ay, ang baguhin mo yung asawa mo. For example, di ba, nakilala ka niyang player ng basketball. Tapos nung naging kayo na, pinagbabawalan ka ng maglaro. Ay! Kung ako sa'yo, lumipat ka na ng ibang court. Kung kaya mo lang naman. But since takot ka dyan sa asawa mo, wala kang choice. Diyan ka lang talaga. Diba? At since yun nga, no, ma-pride ka rin minsan, hindi mo tinutugunan ng kanyang mga kagustuhan, hindi mo tinatry na mag-adjust man lang, wala talaga, diba? Gera talaga ang kahihinatnan niyan kasi pinapairal mo ang ma-pride, pagiging ma-pride, diba? Tapos ikaw naman, alam mo na ma-pride yung isa, demanding ka pa. Kaya mas lalo kayo nagka-clash. Alam mo na nga hindi niya kayang gawin, hindi pasok sa ego niya, pinupush mo pa siya. Talaga magrarambulan kayo niyan. Panood ha. Ibibidyo ko, ipopost ko sa Facebook. Kaya alam niyo mga yes friend, minsan dito rin talaga papasok yung inaral natin sa GMRC, good manners and right conduct. Dito mo maa-apply yung mga bertud ng mahabang pasensya at pangunawa, 'di ba? Patience is a virtue. Dito mo rin maa-apply yung mga natutunan mo sa religion class, 'di ba? Na dapat tularan si Mama Mary sa pagiging mapagkumbaba. Kaso ikaw, kagaya ni Angeli kanina, 'di ba, sa sulat ni Jerry, Angeli pa man din daw ang pangalan, pero parang galing na ng impyerno kapag nagagalit. 'Di ba? Sabi nga imbes na ang tularan mo si Mama Mary, ang kinampihan mo at tinularan mo ay yung kalaban niya sa ilalim ng lupa. Well, at the end, again, for the end time, sabi nga nila wala namang problemang hindi na dadaan sa pag-uusap, sa hindi maayos na usapan, 'di ba? So, pag-usapan niyo na pag-usapan, tapos as much as possible, hanggat kaya naman, di baguhin, di ba, i-adjust para naiiwasan yung mga maliliit na away na kung pwede lang naman sana ay hindi na nagiging away, hindi na lumalaki. Kaya nga sabi ng mga eksperto na sa pag-ibig, di ba, yung mga nagtagal talaga sa relasyon, ang sekreto daw nila is they have learned to choose their battles. 'Di ba? Piliin nila yung mga issues na dapat bang pag-awayan, worth it bang pag-usapan ng dinadaan sa bangayan. 'Di ba? Kasi kung madadaan naman 'yan sa maayos na usapan, kung hindi naman 'yan pa dapat pag-usapan, then let it slip away. Pag-usapan nyo pero wag nyo nang pag-awayan. Kasi magkaibang bagay po yung nag-aaway kayo versus nag-uusap lang kayo. 'Di ba? Iwasan niyo yung nagtataas ng boses sa isa't isa kasi minsan trigger din talaga 'yan doon sa partner mo na kapag narinig niya na medyo yung intonation mo tumaas. Oy, syempre, kahit sino naman, 'di ba? Tataas din yung magiging balik sa iyo unless partner mo si Jerry na talaga namang magaling umintindi. At mahaba ang pasensya, 'di ba? Kaya naman kayo mga yes friend, kung napapansin mong napapadalas ang inyong away-bati ng inyong jowa, kalma lang kayo, 'di ba? Huminahon, hinga ng malalim. Pero kapag hindi mo na talaga kaya, sige na, bungangaan mo na rin siya. Patulan mo na, ganun. Alam ko naman din, 'di ba, na puro lang kayo ganyan, puro lang kayo salita. Diyan lang naman kayo magaling ang magsigawan, magsisihan, magmurahan, pero
Pero ang ending, kayo pa rin naman ang maglalampuan. Diba? Pahinga konti tapos bakbakan uli. Aminin mo, ganyan kayo ng partner mo. Tsaka, di ba, alam mo ang totoo na hindi na kayo basta-basta pwedeng maghiwalay kasi nagkatikiman na kayo ng laway. Oo, di ba? Kapag nag-aaway kayo, nagsisigawan kayo, tumatalsik yung laway nyo sa isa't isa. Pumapasok sa bibig mo. Kaya nagkatikiman kayo ng laway. Ikaw talaga, laswa-laswa mo mag-isip. O siya, yes friend, na sana ay mag-ceasefire na kayo ng jowa mo kasi kung hindi, ako na lang ang magpaparanas sa kanya ng isang alagang B-boy. Nang agaw pa ng jowa ng may jowa, nakakainis. Well anyways, yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan na kapiling mo ang BB mo sa radyo, DJ B-boy Bibo, ang DJ na single ready to mingle basta walang label na pwede mong makatabi para sa ating BB time. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa araw ng Sabado 2 p.m. to 6 p.m. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Yes FM! Happy weekend!